Panibagong araw, kaya samahan nyo na naman ako sa mga panibagong kaganapan ko dito sa bukid. Ito na din pala yung araw na matagal ko nang hinihintay na manganak na nga si Moon, kaya talaga namang tuwang-tuwa nga ako. Ngayong araw nga pala ay binalak ko na magsigang nga ako ng sinigang na isda. Pero dahil sa layo ng mga tindahan dito sa bukid at yung kaisa-isang malapit na tindahan dito ay wala nga silang tindang isda nung araw na to. Kaya naisip ko na sinigang na corned beef na lang ang lutuin ko. Kahit kayo napaisip rin kayo, nakakaiba nga yung luto na yun na sinigang na corned beef. Pero kung napanood nyo nga yung vlog ni Ate Janela in Japan at ni Kamangyan, ay familiar nga din kayo sa sinigang na corned beef. At dahil gusto ko ngang madagdagan yung mga ideya ko sa pagluluto sa mga gulay-gulay, kaya susubukan ko nga rin magluto kung talagang masarap nga yung sinigang na corned beef na yun. Saktong-sakto at may tanim nga din akong kangkong, pechay at sili na pangsigang. Malaking tulong din talaga ang pagtatanim dahil kapag meron kang ang tanim, ay hindi mo na nga bibilihin lahat ng kakailanganin mo sa pagluluto. Katulad nga nitong tanim ko na kangkong, pechay at sili. Lalo na at isa rin ito sa pangunahing panghalo sa sinigang na lulutuin natin. Ang mahal kaya ng mga gulay ngayon sa palengke, kaya kung pati ito ay bibilihin natin, malaking kabawasan na rin yon sa budget natin. Alam nyo, kaya ako nakapagtanim ng kangkong ay bumili rin ako noon ng isang taling kangkong. Yung binili ko ngang kangkong na yon ay hindi naman lahat ng tangkay niya malambot at pwede pang ulamin. Yung parteng matigas nga na tangkay ay inalis ko at itinusok ko lang sa lupa. Ngayon nga ay malago at may talbos na rin sila. Kaya ngayong magsisigang ako ay hindi na nga ako bibili ng kangkong, libre na nga din yon. Nagtanim din ako ng pechay, isa sa pangunahing pangsahog din natin sa sinigang, kaya pati yan ay libre na rin. Ito at naaanihan ko na rin yung mga tanim kong sili na parang kailan lang akala ko ay hindi rin gaganda. Dahil nung mga nakaraang araw ay pudpud nga ang mga dahon nito dahil sa mga alaga naming kambing, pero tignan nyo naman ngayon, may mga bunga na nga rin at pwede ko na din pitasin. Pagkatapos ko ngang magpitas ay magluluto na nga rin sana ako agad nang bigla ko ngang mapansin itong si Moon na parang may kinakain nga siya dito na kulay red. Akala ko nga ay baka kung ano lang yung kinakain niya, pero nakita ko na nailabas niya na nga yung baby niya. Hindi ko pa nga alam yung gagawin ko noong mga oras na to dahil ito nga yung unang beses ko na mag-aalaga nga ako ng ganitong pusa tapos magkakaroon nga ng anak. Baka nga pala isipin ng iba ay hinahayaan kong kainin lang ni Moon yung kasama ng baby niya sa paglabas. Bali sinearch nga namin yan at mas safe nga raw kung kakainin ni Moon at hindi ko nga daw tatanggalin. Pati nga raw yung pusod ng baby niya ay si Moon nga daw ang kusang magtatanggal niyan, kaya hinayaan ko nga lang na kinakain niya. Ilang oras ko nga din binantayan si Moon dyan dahil ang sabi, paglipas ng 2 oras ay posibleng may kasunod pa nga raw yung anak niya. Hindi ko rin talaga maiwan si Moon nung lumabas na nga yung baby niya dahil tuwang-tuwa nga talaga ako kasi ito nga yung gusto ko na manganak na nga siya. Nakakatuwa lang din itong si Moon dahil kahit first baby niya nga ito ay talagang alagang-alaga niya nga at napakalambing niya. Sa punto nga na to ay makikita nyo na napaka-overprotective nga ni Moon sa anak niya dahil may dumating nga ditong ibang pusa. Ay nako, itong si Moon, akala mo naman talaga aagawin sa kanya yung anak niya. Nagdagdag na nga din ako ng basahan dito sa loob ng cage niya dahil baka nga sila lamigin. Binigyan ko na nga rin ng panibagong tubig si Moon at pagkain. Sa mga nagtatanong nga po pala at excited malaman kung anong pangalan ng baby ni Moon, ang pangalan po ng baby niya ay Paula. Dahil mahilig nga po ako sa Moon at sa mga star, kaya yung pangalan ng anak ni Moon ay nakuha ko ngayon sa mga pangalan ng star. Isa nga sa pinakapaborito ko doon ay yung isa sa pinakamaliwanag at kilalang star. Yung star nga na yon ay madalas nating nakikita na nag-iisa nga lang siya pero kumikinang at nagliliwanag. O diba, napakaganda nga ng pangalan ni Paula. Sumakto nga din sa kulay niya, kulay puti. Dahil kapapanganak niya nga lang, hindi pa nga siya marunong dumede ng mag-isa, kaya ayan ginagawa ko, inaalalayan ko nga muna siya dyan. Akala ko rin mahihirapan ako sa pagpapadede kay Paula, pero tignan nyo naman, napakabilis niya nga lang din natutunan kung paano dumede kay Moon. May napansin nga akong butas dito sa bubong ng kubo, kaya inayos ko nga, parang na-disalign nga din kasi yung mga pawid.
Dahil okay na nga si Moon, kaya ayan, mauumpisahan ko na nga ding lutuin yung sinigang na corned beef. Bali, hinugasan ko nga lang muna yung mga gulay at naghiwa na nga rin ako ng sibuyas. Bali, ganito nga lang palang proseso ko ng pagluto. Nung kumulo na nga yung tubig, inilagay ko na yung sibuyas, paminta at sili. Tapos isinunod ko na nga rin yung corned beef. Kukunti nga lang yung kinuha kong pechay kanina, kaya ayan, nagdagdag nga ulit ako. Dahil kumukulo na nga ulit, kaya inilagay ko naman yung kangkong at pechay. Nilagyan ko na nga rin ng sinigang. Hindi ko rin talaga maiwasan na hindi nga ngumiti habang nagluluto ako dyan, dahil syempre bukod sa natatakam na at excited ng matikman, ay sariling tanim ko pa nga ito at ani, kaya talaga namang nakaka-excite nga itong kainin. Sino ba namang hindi mapapangiti sa ganito kasarap na ulam? Dito ko na nga napatunayan na talagang masarap nga yung sinigang na corned beef. Dahil may natira pa ngang uling at sayang nga ito, kaya nagsaing na nga din ako ng para sa hapunan. Kumuha nga lang ako ng uulamin ko, tapos ibibigay ko na ito kila Papa para may maulam nga rin sila. Dahil nagbayad nga rin ako ng motor nung nakaraang araw at kahit papano naman ay may natira pa, ibibigay ko na nga lang rin ito kay Papa para naman kahit papano ay may pandagdag nga siya sa panggastos niya. Yun nga lang ay hindi na ganun kalaki yung naiibigay ko kay Papa ngayon, dahil talagang napakababa na nga rin magpasahod ng Facebook ngayon. Kung hindi ka nga magpupuyat, mag-a-upload at magre-reply sa lahat ng comments, ay wala ka rin kikitain. Kaya dito sa vlogging, kinakailangan mo rin talaga ng sipag, tiyaga at kapal na mukha. At syempre dito sa mundo ng vlogging ay kailangan marunong ka rin magtiis, maghintay, at dapat baturin ang puso mo pagdating sa mga taong mapanghusga. Kumbaga, hindi ka rin dapat basta-bastang naaapektuhan sa mga sinasabi nila, lalo na kung hindi naman totoo. Dito sa vlogging, hindi ka makakapag-focus pag nagpapa-apekto ka sa mga taong mapanghusga. Kaya huwag kang magpapadala sa kanila, palagi mong iisipin na kaya mo to ginagawa para matupad mo yung mga pangarap mo.